thank you for this nice experiences na shinare mo sa amin, no? So, here in My Virtue, I have prepared a few questions. Mat ba yan? Yes, may square root it. May square. So, these questions will be trademark questions here in My Virtue. Okay. Wala naman sanang iyakan. So, just answer it by your heart, whatever you feel. Kung ayaw mo sagutin, wala rin problema. Okay. So, let's start. Sige. Okay. Bring it on. Anong ayaw mo sa sarili mo na gusto mo sa ibang tao? Ang hirap naman ng unang tanong. Ayaw ko sa sarili ko. Siyempre, di ba, parang yung mga taong nasa paligid ko kasi reflection ko. Kumbaga, kaya nga yung compatibility. Kumbaga, in a way, meron ako, meron din sila. Kaya nga nag-jive. Siguro, yung pasensya. Maikli pa rin kasi talaga yung pasensya ko eh. Ang dali-dali kong sumuko. Kahit madami na akong pinagdaanan sa buhay. Ano pa rin, nandyan pa rin yung feeling na, bala ka dyan. Kung mahirap at pahirapan sarili ko. Yung iba talaga, sobrang haba ng pasensya. Yung ano muna, yung kaya nilang deep breath bago umatak. Ako kasi nga parang, hindi, ganyan. Yung Impulsive. pagiging impulsive. Yes. Doon, So, papasok yun yun. Naiinip ako. Yung pagiging impulsive na wala sa yung patience, yung nakita mo sa ibang tao. Yun yung how you wish you have. Meron naman ako, pero konti. Yes. Konti lang yung hindi ako impulsive. Mhm. In many difficult situations, mas naandyan yung talagang, hindi, patagalin pa ba, gano'n din naman yung resulta nun. Pero yun nga, yung learning, yung to take a pause Mhm. before saying anything or doing anything. Reacting. Oo, Yeah. before mag-react, importante yun. Kasi nga, syempre, when we're too happy or too sad about something, hindi maganda yung kinalalabasan ng ng mga decision, di ba? Correct. Kaya talagang mellow-mellow lang. Yes. When and what was the lowest point in your life? Nung time na nag-exit ako, eto sa first job ko to nag-exit. Kasi noon uso pa yung exit way back. Yung mga year 2006, 2008 to nangyari. Parang nag-exit nga ako and then hindi ako makabalik ng Dubai. Nung mga time na yun, nag-exit sa yung Kish, Yeah, Kishem, Kishem, yeah. Alam to ng mga old-timers na sa Dubai. Yeah. Oo, yun. So, hindi ako makabalik. Tapos, dahil nga wala akong kamag-anak dito, may mga few friends ako na talagang sila yung nag-aasikaso. And then, may community sa church. Ang nakalagay, pending, ganyan, yung visa ko. Yes, visa matagal. status, oo. Pero yung pending na yon, almost 1 month na, pending pa rin. So parang, and then na-found out namin na naka-blacklist ako sa Dubai. Kumbaga parang, sinong, binlacklist ako ng, yung dati kong employer ako. Yeah. So, hindi ako makabalik ng Dubai. Mahirap Siyempre, yun. ako, isang hamak na OFW lang. Wala akong alam na pwedeng lapitan nung time Ang na hirap yon. nun. Hindi alam ng family ko kung ano nangyayari sa akin. Na andoon ako sa island ng island Kish. ng Kish or Kisham that time. Kishem. So sabi ko, paano ako babalik? Hirap Nagpapanik nga, no? ako noon. Kumbaga parang, ang naging kasangga ko lang talaga noon, prayer. Parang feeling ko noon, yung mundo ko napaka-close, na napakaliit, na parang wala akong pera, wala akong work na nag-aantay sa Ano akin. ka makakalabas doon? Oo. Alam mo talaga, God works in mysterious ways. Kumbaga mahaba-haba rin kwento paano nakabalik. Yeah. But it was one of those miracles na na-experience ko sa buhay ko, na nakabalik ako ng Dubai. Somebody from local. Yes. Tumulong. Kita Nilift niya yung Yung van. van, oo. Sino ba naman ako, di ba? Kumbaga, and then that time, naglakad ako mula airport papuntang Deira. See? Oo. Pero okay lang. Tapos kainitan nun, August ako dumating.
It really Ay, hindi pala, shows, no, October. na Hindi pala. sa gitna man ng dilim, kahit gaano kabigat ang problema, God is good. Oo, tsaka lagi talaga yan. Yun nga yung importante para minsan, may pinagdadaanan tayo. Tapos busy na tayo na gumawa ng, ito ang gagawin ko para masolusyonan ko yung problema, ganyan-ganyan. But God planned something pala na para ma-resolve yung problema, pero dahil busy tayo, ako, nung time na yun, busy akong gumawa ng mga ways ko kung paano ako makakaalis sa sitwasyon na yun. Yung pala dapat, mag-pause ka muna, be quiet. Para mag-work yung plan ni God, kung paano niya man yan i-execute, Paano siya kung papasok dun people sa instrument, or Yes. kung sa paanong paraan, dapat matuto tayong makita yung gano'n na parang sign, hindi naman sign, pero may mga instances yan na God is really talking to us Correct. Pero dahil ang gulo-gulo ng puso natin, ng isip natin, tapos busy tayo sa pagpaplano, yung palang plano natin, something is being prepared for us. Hindi natin nakikita dahil, yun nga. So, ano lang, yung lesson sa akin ng time na yun, again, learn to quiet myself sa mga time na may mga storm sa buhay. Yes. Kasi nga, hindi makapasok yung grasya or hindi mo maisip yung mas tamang approach sa Ang ganda nun, ang ganda nun. Nasa gitna talaga ng lahat. Huwag tayong mawawala ng pag-asa at tiwala sa itaas. Yan. Importante talaga yun. Yes. Next, one thing you cannot give up. Kanina nagbibiruan kami ni ano ba meron sa akin? Sabi ko, ano ba yung bagay na hindi ko maiwas-iwasan? Kanya yung yabang mo. Honest. Honest siya. Yung yabang. Honest siya. Ako mayabang akong tao. Hindi, yung yabang ko naman hindi naman yung tipong to the extent na, halimbawa, mangungutang para makapagyabang. Hindi naman ganon. May mga pagkakataon kasi talaga na nagkukwentuhan and halimbawa sa restaurant na yung order mo hindi available. Kumbaga, hihirit na lang ako na, kano ba tong restaurant mo? Yung mga ganon. Yes. Yung ganon. Pero wala lang naman. Joke-joke lang. Huwag niyo ako iba siya. Ano na, ang importante, okay lang naman yun eh. It's like you're having self-esteem. No? Pero dapat, hindi mo nilalagay sa ulo. You will give inspiration to other people. I think i-account ko siya dun sa humor. Kung ang ibang tao man ay hindi natutuwa. Sa akin kasi, parang may mga pagkakataon na ang hirap-hirap ng sitwasyon. Kumbaga, sige, humor ko muna yung sarili ko, comedy time muna tayo. Kasi syempre, para to lighten up the mood or to lighten up the burden a little. Huwag masyadong seryoso. Oo, kahit ano man ang yun, ang humor. pinagdadaanan. Oo. Kaya lang yung humor na yun, kumbaga na-describe ko siya as parang yabang na din. Kasi nga parang ang yabang. Sabi Ano niya, na yabang siguro, mo. i-aware mo na lang din na kung anong extent, kasi baka mamaya, yung kasama natin, ma-offend sila. They will take it, negatively talaga na yabang mo talaga. So, parang alalay lang din. Yun nga yung sinasabi ko kanina na di ba sabi ko yung learn to be sensitive doon sa crowd. Yes. Kasi yung yabang mo ba ay ubra ba or nasa lugar ba? Yes. Kasi syempre Tama. din naman. Very Pero I nice. think yun, humor or yabang, whatever you wanna call it, parang ganun na lang yung naging description ko kasi about doon. Pero hindi na rin mawawala sa akin yung ganun. Alam yung mga nakakakilala sa akin, alam nila yan. Where are you at this point in your life? Eto lang, I need to live up to at least 100 years. So, wala pa ako sa kalahati. Yun, so kailangan kong ma-achieve yun, yung up to 100 years ng buhay ko. So, literally speaking, wala pa ako sa half ng aking buhay. So, I am there physically. Ngayon, when it comes to yung mga narating ko sa buhay, marami-rami na rin akong pero syempre as life goes on, meron tayong mga na-identify na mga gusto pa nating ma-achieve, di ba? Yung mga simple pleasures in life, like learn how to drive, travel abroad, isa pa yung
makasakay ng eroplano, makabili ng gold jewelries. Na-achieve ko na yun yung mga yun. Pero, marami pa akong kakaining bigas, kumbaga. At saka, kumbaga, na sa akin, tanungin mo yung mga nakakakilala sa akin. Mabigayin talaga ako. So, I think na kailangan ko pang, kumbaga, yung stability sa buhay. Wala pa ako doon. So, gusto kong makarating dun sa point na kapag nagbibigay ako, hindi talaga, kumbaga, mabilis. Kasi na-experience kong mabigyan eh. Kaya parang naging ko na, I will return, I will pay it forward, sabi nga. Yun. Ang saya nung nagbibigay ka eh. So, paano ka makakabigay? You cannot share what you do not have, diba? So, yun nga yung sabi. So, kung mga little successes lang, marami na. Marami na. Yung simpleng buhay ka, araw-araw. So, gumigising, oo. Ganyan ka na. Yung na-achieve ko na yung sa work, napaka-thankful ko dun. I sometimes ask myself na, is it just a product of luck? O talaga bang yun ay product ng aking pagsisikap? May mga times pa rin na nagda-doubt ako na parang... You're reflecting. Oo. At saka syempre, hindi ko naman ma-achieve yun. Syempre, I am the driver of my journey. Hindi ibang tao, diba? So, I have to be fair sa aking sarili. I need to acknowledge yung effort na binigay ko. And you have to be thankful. Thankful ako doon. And take care of it. Kasi hindi lahat ng blessing natin iiwan dyan sa atin ng Diyos. Pero syempre, ina-acknowledge ko yung tulong na na-receive ko from others. Kaya nga, sabi ko, sige, I have to, next time ako naman yung magbibigay talaga kasi experience na paano mabigyan doon sa experience ko na yun doon sa na wala akong kapera-pera nung time na nag-exit ako. Kumbaga, hindi ako nasanay na walang pera. I mean, I can easily earn money kung halimbawa kailangan. Kumbaga, God is so good and the universe is so good to put me in a situation na kapag kailangan ko, madali. Hindi ka ganun na nahihirapan. Right? Na nag-struggle. And thank God. May struggle man, pero manageable. Oo. Kasi, I always acknowledge talaga din yung ibang tao na I cannot do it on my own. Laging, kung sino man yan, laging may someone or something na nakakatulong para magawa yung isang bagay na dapat gawin, diba? Parang nakakatuwa. Kaya minsan inisip ko, paano kaya nila nagagawa yun? Kaya ko rin kaya? May mga ganun lang, not because you're jealous of others' possession or others' achievements. Kaya lang, di ba, sarap lang sa pakiramdam na, alam mo, lalo't kakilala mo yung tao na nagawa nila yun, di ba? Sana ako din. Or kaya ko rin kaya. Parang nakaka-motivate lang, nakaka-inspire yung achievements ng iba. Which is maganda yun, maganda yun na the people around us, close man yan or hindi natin kakilala. Pero nakikita natin how they succeed. And it will give us more motivation. Kasi in this life, it's not easy actually. So we really have, something that will inspire us in our everyday living. Okay? Kaya rin siguro parang, si Mitch, yabang to eh. Kasi minsan nga, pag may nakita ako, kaya ko din yan. Siguro, na-associate sa, kumbaga, iba yung dating lang sa iba. Again, product ng self-reflection. Just be mindful or be sensitive doon sa kung paano yung magiging reaction ng iba kasi how you deliver it, how you say it. It's not naman to please everybody na nasa paligid mo. It's just you're being conscious kung ano lang yung dating sa iba kasi let's face it, napakarami kasi nangyayari sa paligid na sometimes yung mga tao na akala mo hindi sensitive sa kanila yung topic, hindi sensitive sa akin, sa kanila sensitive pala. Diba? So, yun lang naman. Para may peace on earth. Yes. Okay. Last question. Para kanino ka bumabangon at lumalaban araw-araw? Ito parang ang dating conceited ako, no? Siyempre, sarili ko muna. Kasi, para yan sa aeroplano. Di ba yung mask?
hindi mo, dapat ikaw muna ang maglagay ng mask sa sarili mo before you put the mask sa others, 'di ba? Hindi naman siya sa pagiging parang ang ano mang tingin mo sa sarili mo, parang yun nga, parang conceited. Hindi kumbaga, I need to be recharged para makapag-recharge din ako sa iba. Yes. Ganon din, I need to be equipped, I need to be stronger, I need to be blessed din, so I can bless others. Yung sa family ko, syempre, kung wala ako, ano ibibigay ko sa family? Diba? So, pagka may mga times na dapang-dapa na parang, and then, bounce back, Mitch. Maraming maasa sa'yo. Yun lang naman ang ibig kong sabihin doon. Yes. So, syempre, sila, number one inspiration, syempre, family. And number one na ako'y thankful kay God, and then family. Pero yung babangon ako, yung kapag too challenge na yung pinagdadaanan ko, tinitingnan ko number one, ako muna. Kasi ako yung driver Yes. Ako yung ako yung compass. Ako yung Sa family. sa kumbaga, family ikaw or yung nagdadala talaga. Inaasahan nila. so kailangan ako compose. Yes. So I can make better decisions. I can yun. So I think marami makaka-relate kasi mostly naman talaga ng mga OFW, sila yung mga inaasahan, di ba? Sila yung breadwinner, head of the family, pinaghuhugutan ng lakas and everything financially. Marami makaka-relate. Diba? at saka idagdag ko rin reward ourselves. Yes, don't forget that. Importante talaga yun kasi yung machine nga napapagod, pinapahinga yan, Mhm. tayo pa ba? Yes. So, yun din. Take care of yourselves. Wala tayong sasabihin na inuna mo pa yung maglakwatsa. May kumbaga, tayo yung inaasahan So, kailangan, inaalagaan natin talaga yung mga sarili natin. It's just a matter of balance. Yes. Para, di ba, hindi ka naman yung too much na leisure, tapos meron ka palang something. Yes. Kaya it's a matter of balance. Ako sa dami na nangyari sa buhay namin, ganun na lang din. Kumbaga, and yung pandemic, nung time na yon na walang sinino ang pandemic, matanda, bata, may pera o wala, babae, lalaki, wala talaga di ba? Kumbaga, yung iba may pera nga, hindi makalabas ng bahay, hindi makabili ng mga pangangailangan nila, di ba? Kumbaga, ang naging talagang sa akin nun, it was a reminder na life really is too short. At saka, okay, handa-handa tayo, pinaghahandaan natin yung para sa future, but then we did not realize na time goes by so quick, Yes. na kumbaga tapos may nangyari, goodbye, hindi, ako kailangan, mabubuhay ako ng 100 years, kailangan yung fruit of labor, yung mga pinagpaguran ko, ako naman, ma-experience ko naman. Pero yun nga, dahil hindi mo alam what's gonna happen tomorrow, Yes. yung magagawa ngayon, gawin na. Kung yan man ay simple pleasure sa buhay, gawin mo na rin, pero i-balance mo lang para hindi ka rin naman maging kawawa kasi baka ilagay mo lahat doon. Meron ka palang dapat na Yes. i-prioritize, di ba? So, yun lang naman ang aking masasabi. Ito isang tanong diretsong sagot. Okay? Are you happy now? Oo naman. Are you contented? Are you successful now? Na-define ko na yung success, definition ko niyan. Syempre, marami pa tayong mga bagay na i-achieve. Yes. But in general, successful. Yes, The very mere fact na nice. buhay tayo, successful Wish you tayo. all the best. We thank you, Yeah, my we virtue. Yes. Napakaganda ng sharing niya, nakapupulutan natin, inspirations, motivations. So, next time, sa mga susunod nating guests, abangan nyo yan. Okay, so we would like to thank Michelle Gregorio for guesting here in My Virtue. Thank you for the learnings that you shared with us, and I hope na marami tayong makakapulutan. There are motivations and learnings as well. Marami makakarelate na OFW. And I hope this is not the first and the last. So again, we're looking forward, I'm looking forward na samahan mo uli ako dito to Likewise. share more experiences in the next
interviews and in the future din. No? So, thank you so much. Thank you din. Good luck. God bless. And continue to grow, mature with your friends, with your families, to your surroundings, and continue to be humble, to learn in your everyday experiences and journey. So, thank you for being with us. Thank you for watching, and I hope to join me again in my next episodes of My Virtue. Remember that resiliency, patience, sacrifice, and faith are important in our everyday journey. Continue your goal. Sometimes you have to change your plan, but don't change your goal. You will achieve it. Just, focus whatever is your plan and dreams in your life. Always ask God for guidance and the wisdom in our everyday decision. Priority. Know your priorities in life, and you will never go wrong. And of course, pray first for guidance. Whatever is in our hands now, it's grace from God, because everything is grace. See you next time.